for me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. Magandang hapon po mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod. At ngayon ay panibagong gawa tayo ng reaction videos. At medyo nagpahinga tayo ng matagal-tagal. At inayos natin yung ating YouTube channel dahil may mga video doon na talagang tumagos siguro sa hindi nila nagustuhan dahil na-expose yung kanilang tawag dito, yung kanilang kabalbalan. Ayun, pamuntik na magurgor yung ating YouTube channel. Kaya tayo ay inayos at nagpalit tayo ng mga settings, no, mga kababayan. So ngayon, pag-usapan natin yung pinanukalang batas ni Representative Kaimer Ulaso ng Zamboanga, no? Na death penalty by firing squad. So sa akin mga kababayan, ito ay napakagandang batas. Para ito sa mga mga corrupt officials na mapatunayan na sila po ay nagkasala, no? Huwag napatunayan sa ombudsman, sa Sandigan Bayan na sila ay nag-commit ng korupsyon, plunder, graft at malversation. Pero ito yung sagot at paliwanag ni Representative Paul Ortega ng La Union. So, panoorin po natin, bayan. Also as a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights ng not only for the yung injustices na alam natin, pero lahat naman po ng tao ay may karapatan po mabuhay. Mga kabayan, pati siya natawa, no? Kasi ganito yon, yung karapatang mabuhay, lahat, para sa lahat yon. Pero yung mangurakot ka at kumuha ka ng pera sa kaban ng bayan, yun po ay karumal-dumal po. No, Congressman, hindi po tama. Kung ikaw ay napatunayan na kumuha ng pera, ay dapat lang talagang parusahan. Ngayon, yung sinasabi mo na lahat ay may karapatang mabuhay, yun po sa mga taong karapat-dapat mabuhay. Pero kung ikaw magnanakaw, wala kang kailangan kang parusahan. Kung pwede nga lang mas matindi pa. Sa firing squad ang gawin sa'yo, yun ang gawin natin. Tama naman, di ba mga kabayan? Para hindi na pamarisan. Kasi sila, nag-i-enjoy sila sa pagnanakaw. Samantalang taong bayan, naghihirap naman sa grabe ang mahal ng bilihin, grabe ang korupsyon, walang proyekto na maayos. So, tama ba yun mga kabayan na hindi parusahan ng kamatayan yung mga taong magnanakaw sa kaban ng bayan? Hindi ho tama. Hindi ho tama na mabuhay sila. Dapat po talaga silang firing squad. Medyo medieval nga po. So, kaya nga po siguro pwede natin pong pag-aralan para pag nalagay po sa komite, then hindi ko lang naman po kasi kaisipan to. 300 plus po kami na boboto dyan at may kanya-kanyang opinion, research, saka rebuttals din po dun sa mga provision na hiniaahin nila. So talagang lahat naman po ng bill, hindi lang naman po itong firing squad na bill ni Congressman Olaso, pero lahat po ng bill naman na papasok, ganun po yung diligence na papasok ng mga members para pag-aralan. Medyo
Ito, may ano ako dito. Alanganin ako dito sa mga gantong pangyayari na hindi yan lulusot. Bakit? Mauubos yung mga kurap dyan. Ubus ang congressman at mga senador dyan. Pag yan ay naipasa, ubus yan. Kaya sigurado nga harangin nila yan. Kasi sila mismo ang maapektuhan yan. Ha? Lahat ng kabalastugan, pinaggagawa ng mga ito. Tapos pagdating sa mga investigasyon, active sila, parusahan. Pero pagdating sa kanila, tingin nila, apektado sila sa batas na gagawin nila, wala na. Hindi na uusad yan. Medyo kapos na nga po sa oras. Pero sir, the Philippines has a strong anti-death penalty position kasi last year, December lang po, ang Philippine delegation to the UN General Assembly kasi voted yes sa moratorium ng death penalty. How do we bridge yung policy and position differences ng national government sa bill na ito? Well, maraming ways na para i-address yun, no? Sabi ko nga, pag-aralan, may statistics, meron ding position yung mga different representatives saka yung mga kasama natin, not only in the House of Representatives, but other departments, the Senate, yung ating President, of course. But for me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. Ayan, mga kabayan ito no to death penalty daw siya. Bakit? Paano kung mapatunayan siya na nangurakot? Di patay siya. Diba? Kahit sabihin natin na kumuha lang siya ng kapirasong talaga. Kung napatunayan siya, firing squad. Ito ang ayaw nilang mangyari, na makapasa ng batas na babalik din sa kanila. Sino ba naman lugulugo? No? Sino mang lugulugong mambabatas o congressman ang gagawa ng batas na sa kanila din tatama? Tingin nyo po, uusad ang gantong panukala? Malabo po. For me, kung sa akin po. Pero sa tingin niyo po ba magiging malakas na deterrent ito against corruption? Well, corruption kasi is cultural eh. Para sa akin, cultural siya. Socio-cultural siya. Di ba? Dinamay niya pa lahat ng mga Pilipino dyan. Kultura na raw ng mga Pilipino ang mangurap. Ay, ba kayo ng mga bayan? Na ikaw, sasabihan ka na sa kultura mo na yan, nasa dugo mo na ang pagiging magnanakaw. Bad yun, congressman. So, it will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. So, ang corruption kasi before Christ pa yata. Parang it's dinamay pa yung mga sinaunang manimuno natin. Diba? Meron tayong mga opisyalis ng gobyerno na hindi alam kung ano ang gusto talagang mangyari ng taong bayan. May mga opisyal tayo ng gobyerno na nandyan lang para kumita at kumuha ng pera. Diba? Kaya, paig ba kayo nun? Magpapauto ba tayo sa mga gantong politiko? Diba? So, mag-isip-isip po tayo sa darating na eleksyon. one of the oldest kasi pag-uugali sa kultura eh. So there's also a need na magkaroon ng kultura ng anti-corruption so that you can beat corruption. Kasi ang source niyan nasa puso sa utak. So tama po. Nasa puso at utak ng isang tao. Kung talagang corrupt,
Corrupt na talaga. Kaya nga dapat death penalty by firing squad para mawala na yung mga corrupt na yan. Naubos na kayo. Naubos na sila. Diba po? Kasi kung sinasabi mo dito na nasa kultura na, ibig sabihin, hindi na mawawala yan. Hindi na natin yan mapipigil. No? Palagay nyo, mga kabayan. Siguro maganda, you tap it from the grassroots. Kaya nga po tayo may mga courses ng values education. So, malalim yan. Hindi Itong problema ngayon, Congressman. Gusto nyo ituro sa mga estudyante, sa lahat ng tao, na masama ang pagiging, ang gumawa ng masama o pagnanakaw. Kaso ang problema, tinanggalan nyo ng budget yung Department of Education. Tinapyasan nyo ng napakalaki. Diba? So para ang dating, gusto nyo magkaroon ng gantong awareness, gantong ganitong mga lituntunin. Kaso ang problema, tinanggalan nyo naman ng puwersa o lakas yung mga educator natin. Dahil nga tinanggalan nyo ng budget or tinapyasan nyo ng budget. Malaki po ang problema ng bansa natin dahil sa inyong mga masakit man aminin, no? Ang mga politiko ho natin dito, tumatakbo lang po hindi para magserbisyo, kundi para kumita at magnakaw. Sino kawawa nga? Eh di taong bayan. Kayo, ako, at yung mga future generation. hindi siya one trick pony, hindi siya one shot policy. It has to be on the grassroots level. Sa pananaw ko po. Meron din, in fairness, not only corrupt officials kasi parang nasisingle out naman po yung mga government officials. In any company, organization, I'm sure Wala kaming pakialam dun sa mga company dahil sila may sarili silang opisyal, congressman. Ang pakialam namin, pakialam ng taong bayan, kayo as public servant. Sa mga company, private company, walang problema dun. Yun yung batas nila dun eh. Pag ikaw nakagawa ng hindi maganda, tanggal ka. Kung ang leader nila doon, ang presidente nila doon, yung ibang mga opisyalis nila, kurakot, babagsak ang kumpanya. O, iilan lang ang maapektuhan noon. Pero ito, ang gobyerno, pag ito bumagsak dahil sa korupsyon, buong Pilipinas po ang kawawa. Kaya mali yung punto mo dyan na tinisingle out kayo. Nandiyan kayo para ayusin ang bansang Pilipinas, gumawa ng mga batas. Hindi para magnakaw. there is some way, shape, or form ng corruption. So malamang, sabi ko nga, it's across the board. It's cultural, it's all demographics yan. So lahat tayo nga, sabi ko, at some point, meron kang temptation, magkakaroon ka ng tatanungin mo yung sarili mo. It's a matter of how you address it. Saka sabi ko nga, pag buo yung pundasyon mo, alam mo kung paano i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Yun. Mga bayan. Diba? Paano nila dinidipinsahan yung sarili nila? No? Ayaw nila gumawa ng batas na sila mismo ang mapaparusahan. Na sila mismo ang mapuputukan dahil sa ginawa nilang batas. Nakakita na ba kayo ng
karpentero na pag binuo niya yung bahay, sasadyain niyang pupukin ang kamay para mabuo ang bahay? Hindi po. Di ba? Katangahan mo yun. Nasasadyain mong pupukin ang kamay mo. Ganon din dito. Hindi sila gagawa ng batas na alam nila na sila din ang mapaparusahan at sila din ang mapapiring squad. So, ganito lang po, mga kabayan. Kung gusto ho natin na kahit papaano may pagbabago dito sa bansa natin, isipin natin yung mga politiko kung ano ang purpose nila, bakit sila tumakbo, ano ang ginawa nila, at ano ang gagawin nila pag sila ay nakaupo. Baka magbutas lang na magbutas ng upuan yan sa Kongreso at puro investigasyon ng investigasyon, wala namang nangyayari. Pero pag sila na ang nakasalang at sila na ang paparusahan, ayaw na nila. Kasi ayaw nilang gumawa ng batas na sila lang din ang mapaparusahan. So, yun lang po mga kababayan. Magandang araw at ingat po tayo.